teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig.
Ayan. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Welcome, Welcome to to the Awit ng ng Pag-ibig, Pag-ibig, CSM Edition. Comfies, Singles, and married. Ayan. At talagang Thank you, meron Lord. talagang karugtog na and married. Opo. Oo nga. Para CSM pa rin. Amen po. Oo, kasi dapat lagi tayong young at heart, di ba? Hindi lang si Sir Heidi ang laging CSM. di ba? Ay, ganun po ba? Ayun, thank sige, you. sige. Siguro po bago muna tayo mag-start, opening prayer po Yes, muna from Sister Rina. Thank you, Lord. Sige po, tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, Ama, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo muli sa oras na to, sa lugar na to, Lord, na pinagdalan mo po sa amin. Lord, maraming salamat po sa pagkakatawag mo pong muli sa amin. At once again, Lord, kami po iyong pinili para kami po, Panginoon, na magbigay ng papuri at luwalhati sa iyo. Lord, we empty ourselves before you, Lord. Linisin mo po kami. Alam namin, Lord, na wala po kaming magagawa. And restore unto us, Lord, thy righteousness. Lord, tulungan mo po kami sa lahat po ng aming pagbabahagi, aming awitin, babigyan namin ng dakilang pagsamba sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo po kami, Lord, and may your name be lifted up, hindi lang po dito sa lupa, kundi dyan sa langit. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, Alam mo, thank you, Sister Lord. Heidi, Po. medyo malayo itong lugar na in-invite natin kasi silangan eh. Tama ba ako? Tama po. Coming from the group of East, di ba? Mga Yes tiga-East po. sila, no? Amen. Thank you, Lord. Ano? Oo, you, praise Lord. the Lord. Ayun nga po. So for this month nga po of June, ang topic natin is about worship. Worship, Ayan, oo. yun nga po, inspired by yung worship according to William Temple. Yes, Opo. oo. So ang sabi niya nga po dun sa first is, nung nakaraan nga pong Sabado, ang aming na-discuss is to worship is to quicken the conscience by the holiness of God. Yes, And yung oo. ngayon naman po, ang atin ay to feed the Feed your mind with the truth of God. oo. Ayan. Pero Thank you, bago Lord. yun, di ba, pababatiin muna natin sila. Yes po, ating mga ang kasama kapatid, po di ba? natin ngayon. From the Sige, East. sige po mga From the kapatid, East, oo. pakilala po muna kayo. Mula kay Sister. Ay, teka. Yes po. Kasi, ito, para malaman din yung identity. Sila yung worship Leaders. sila yung mga nagpapakanta. Yes po. Ito, at yung kasama pa rin yung nasa likod. Yes yung po. medyo bata-bata ng konti. So, si Sister Marichu. Tapos, yung the rest, Yes sila yung mga tumutugtog. Amen Actually, po. hindi pa natin kasama yung ibang tumutugtog, kasi meron lang, may mga ibang ginagawa. Pero, as of now, ito yung worship team nila. Sige Sila po. na Opo. magpapakilala sa kanilang mga sarili. Amen Thank po. you, Lord. Simulan na po dito sa katabi ko. sige. Tapos Good morning, Jesus po mga kapatid. Ako nga po pala si Sister Jackie Banwa Cosme po. Kapatid po ni Brother Bong. Magandang umaga po sa inyong lahat. From East po. Amen. Teka, di ba may anak ka pa? Amen po si Brother Pakituro Daniel. nga yung anak mo. Pakituro Brother nga. Daniel po yung nagpapiano. Naku, siya pala yun, si Brother Daniel. Oo. Thank you, Lord po. Lord, magandang umaga po sa ating lahat. Ako naman po si Sister Rina. Ako po ang asawa ni Brother Sandy, Minister Sandy. At anak po ako ni Sister Feli from the East. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Yung mga anak mong meron ka pa. Babatiin ko po Oo. ang aking mga anak, si Bea Oo. at si Seth, ang aking pong mga kapatid, at lahat po ng members ng East na nanonood po sa atin. At kayo na rin po nang nanonood dito ngayon. Salamat. Amen. po. Alam mo, kasi natutuwa din ako sa group na to kasi sila, alam niyo yung pamilya, lalo na sa prayer meeting niya, katulad ng Banwa family, talagang pamilya yung mga yan. Ito rin, sila Sister Rina din, pamilya sila pagka sila ay umaten ng prayer meeting. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige Yung po. nasa likod sa naman. likodan ko, si ate. Ako po si Sister Seya. Anak po ako ni Brother Jeff and Sister Marichu po. Puro may mami mo, oh. My Ito po. mom. Binabati ko po kayong lahat. Amen. Ako po si Sister Marichu, asawa po ni Brother Jeff. Binabati ko na rin po si Brother Jeff. Ako naman this time babati sa'yo. Binabati kita. At yun nga, binabati ko rin po yung dalawa kong anak na si Noah at saka si Caleb. At ang anak ko po si Seya. Thank you Lord po, Sister Seya.
Hello po. Good morning. Ako po si Brother Ton Gaon from East. Oo, anong prayer group ka nga? From Manggahan Prayer Group po. Okay. Last but Binata not the pa ba? least, Binata pa ba? Yes po, binata po. Okay, okay. yung last but not the least, Ay. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat na nanonood. Ako po si Brother Daniel from East Group. Nanay ko po si Sister Jackie. Tito ko po si Tito Bong. Parang hindi na bago. Parang binanggit lang ni Sister ni Sister Jackie. Oo. Thank you, Lord. Si Brother Daniel po, siya po yung keyboardist sa East, na talagang, at marami sa mga kanta natin na Sir Heidi, siya ang nag-arrange. Alam mo bang arranger Thank you, yan? Lord. Glory, glory to God. Isa to sa gift ng ating kapatid na siya ay ginagamit ng ating Panginoon, hindi lang sa pagkanta. Hindi lang siya kumakanta, kundi siya ay nag-a-arrange. Thank you, Amen. Lord. Oo, salamat sa Diyos. Sister Sally, yun Oy. nga pong about sa worship. Ano po bang nyo? Sige. Kasi po, ako po ang understanding ko kasi of worship is yung giving glory to God because of who He is. Yes, oo. Ayan po, kayo po ba? Ano pong nyo? Sa akin, inilalagay mo lagi ang Diyos sa kanyang kinalalagyan. Para bang yung deity ng ating Panginoon. And wala lang, talagang dahil sa kilalang kilala mo ang ating Diyos, wala kang gagawin kundi sasamba ka lang sa Kanya. At sasabihin mo lang na napakadakila mo, Diyos, napakabuti mo. Alam niyo sa akin, parang laging ilalagay mo ang Diyos sa Kanyang rank, His deity. Na alam niyo ba, ito pa magandang natutunan ko that even in times of pain, trials, sufferings, ito pala yung deepest form of worship. Kasi madaling mag-worship. Kapag masaya. Yes, oo. Halimbawa, may blessing ako. I will worship you, Lord. I thank you, Lord. Hallelujah. Pero what if ang sitwasyon mo, that you are in pain, may problema ka, pero because tayo mga worshiper tayo mga mananampalataya ng ating Panginoon, still we can give the highest worship sa Kanya. Yun nga sabi ko. At actually, nabasa ko rin to sa isang evangelist na natuwa ako na ang deepest form of worship kasi is when you are in pain, trials, or sufferings, but still, you can say, oh my God, napakabuti mo po sa akin. You are my Lord, my Savior. So that is worship sa akin. Yung overflow ng greatness ni Lord. Oo, Amen talaga. po. Thank May you, kanta po kayo dyan? Ay, oo. Alam nyo, wag kayong magtaka. Nag-overflow yung inyong Actually, heart. ako po nag-request nito. Dapat hindi po kami kakanta. Bawa, Sister Heidi, hindi rin po siya kakanta. Pero ako po, I request po talaga na makakanta ako kay Lord. Kasi ito lang yung maibapagkaloob ko sa Panginoon. Kasi, di ba, alam niyo naman lahat yung nangyari sa akin. So, yung pag-awit ko kay Lord, ito ang tangi kong maiaalay sa ating Panginoon, ang pagsamba sa Kanya. No? So, Brother Daniel, thank you, Lord. It was composed by Sister Seni Radam na talagang the song Our Father na alam nating lahat, diba? Ang Our Father, we just pray it. Pero alam niyo, it's a worship song pala. Ang panalangin Our Father. Ito po siya. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses
trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Praise Lord. God. Amen po. Thank you, Lord. Opo. Ito kaya pong mga kasama natin. Ano naman po kaya yung worship para sa kanila? Siguro po, Tawagin natin. Yes. sige po, sino po bang mauna natin? Serena. Ayan. Para po sa akin, ang worship po is acknowledging the sovereignty of God. Pag in-acknowledge po kasi sa akin po, na-acknowledge ko na ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan. Yes, yes. Andun yung kanya pong omnipresence, omnipotensya, Yes. and all Omniscient. omniscient. Yes. Pag ina-acknowledge ko na ganun ang Diyos, parang nabibigyan ko siya ng pahalaga, parang naitataas ko siya. And yung worship na nararamdaman ko, hindi lang worship na kapag kumakanta, kundi yung nagwo-worship din sa isip, Yes. sa salita, at lalong-lalo na sa gawa. Yun po. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord po. Yun nga po, no, yung talagang ibibigay mo yung papuri kay Lord dahil sa kung sino siya. Alam mo, meron Omniscient, siyang sinabi na omnipresent. Yes po. na yung worship kasi, tama yon, na hindi lang pag-awit ang worship, that even ang ginagawa mo lang ay ikaw ay naglalaba, Amen naguhugas. When you do it for the Lord, you give your best, that is worship. No, ito yung pagsamba natin sa Diyos. Kaya akala lang nila kasi, maraming nakakaalam na pagka umaawit ka, ay yun ang pagsamba, no? Amen. Pero talagang marami palang pwede kang gawin to worship God. Ano? Thank you, Opo, Lord. hindi siya limited Oo, sa hindi pagkanta limited, lang. yes, oo. Amen po. Si ano po kaya? Sister Jackie. Okay, thank you, Lord po. Para sa akin po, ang worship po, ito po yung mga banal na awitin patungkol sa Panginoon. Amen. Amen. Amen po. Katulad nga po ng pagpupuri, pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas Jackie, at Mike. kaluluwa ko. Yun po. Worship lang ng worship po, katulad nga po pag may gusto kong kausapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya pag natugunan po yun, katulad nga po nung naging very good successful ang aking operation, worship the Lord. Purihin ka, Panginoon, sa kabutihang ginawa mo po sa akin. Amen. Kaya pag may mga sakuna po sa bahay, worship lang tayo, worship sa Panginoon upang papurihan mga magagandang bagay, upang papurihan ang mga kabutihang nagaganap sa ating buhay. Kaya thank you, Lord po. Opo, yung parang yun nga yung overflow ng Yes, ng greatness po gratefulness na nararamdaman natin towards kay God. Ayan, thank you Lord. Sister Marichu po. Yung worship naman po sa akin is to glorify the Most High God in spirit and in truth. So, Amen. kailangan natin yung mataas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa espiritu at katotohanan. Yan po yung aking Amen. worship. Very important po yun, in spirit and in truth. Kasi pag sinabi po nating in spirit, that is yung sincerity po of our heart eh. Tsaka yun ang hinahanap ni Lord. Amen. Diba? Yung Opo. we will worship Him in spirit Yes and po. in truth. Kasi Ano, po si tama. Lord ay spirit. Yes, Ayun. amen, amen.
Ayun, thank you Lord naman. And ayun nga po, so thank you Lord para po sa inyong mga input about sa worship. Pero ituloy na po natin dun sa topic natin na feeding our mind with the truth of God. So kayo po ba? So very important po dito usapin yung ating mind. And I know po, napakaraming challenges ngayon sa atin, napakaraming mga stress and everything. Kayo po ba, may point po ba or may experiences po ba kayo na kailangan nyo nang tumayo para mag-lead ng praise and worship? Tapos, napakarami po kayong struggles na iniisip. So, ayun po. Ano po ba yung ma-share nyo? And how do you overcome po? Ayan. So, una natin sa likod kay Sister Marichu. Yun, talagang hindi sa akin mawawala yung struggle. Lalo na yun ngayon. At syempre po, bilang isang full-time mom, may 3 maliliit pa na anak. Tapos syempre, lalo na pag Sunday fellowship, hindi po kasi namin kasama si Brother Jeff eh. Ngayong mga this past months na yung sa fellowship, iba yung talagang ako lang, yung tas malilit pa yung anak. Dapat kasi yung preparation talaga, hindi yung as song leader o isang nasa worship team, kailangan talaga yung spirito mo, yung talagang yung mind mo is talagang malinis at saka dapat kay Lord lang dapat. Meaning dapat pag gising mo pa lang sa umaga, talagang naparangalan mo na si Lord eh. Amen. So yung obligation, hindi naman, responsibility or sa pagiging mommy or nanay, ay doon gigising ka na maaga. Tapos po yan, 3 po yan, maliliit yan. So yung isa, paliguin pa po. So paliliguan mo. Pag hindi pa nagising yan, aantayin mo pa yan. Siyempre, prepare mo yung sarili mo. Tapos aantayin mo pa rin yung maliit para magising, paliliguan mo pa yan. Mag-prepare ka ng food. Tapos siyempre po, may mga ganun talaga, ang bagal kumilos na, kailangan namin doon kasi maaga kami, may practice pa kami. Ganun talaga eh, no? Opo. Tapos siyempre, kailangan, bawal ka magalit. Bawal ka magalit. May time talaga po na maano ka talaga kasi nga yung time po is very important. Tapos magpa-practice kayo, siyempre, bawal malit. Hindi ka dapat malit kasi ikaw maglilid. Ikaw magpaano ng kanta. Yun po yung medyo struggle sa akin kasi nga, yun sa part ko na dapat malinis na yung puso mo bago ka pa. Paano mo dadalhin yung mga tao kung yung mismong sarili mo hindi malinis? Kailangan ikaw muna sa sarili mo na mawala yung anumang struggle dyan sa puso, sa isip mo. Kailangan well prepared talaga. Talaga yun yung pinag-pray ko kay Lord talaga na. Yun talagang tinutulungan. Pag binigay mo talaga kay Lord, Lord, gamitin niyo po ako. Wala po akong magagawa. Siya yung mag-aayos unti-unti. At unang aayusin talaga ikaw. Yung isip at puso mo talagang ipe-prepare talaga ni Lord. Alam mo, Kaya thank you, Sister Lord, Heidi, na-experience ko rin yan. So, siguro nung malilit pa yung mga anak ko, totoo yun na naintindihan ko, Sister Marichu, doon na talagang ang dami mong ang dami kasing priority na dapat mo munang unahin mo rin. Siyempre, may pamilya ka. Kaya lang nga, dahil sa ikaw ay tinawag ka ni Lord at meron kang malaking part sa ministry, kailangan talaga na hindi mo rin pababayaan talaga yung ministry mo. So, ang natutunan ko lang dun talaga kailangan plan. Gumawa ka ng ng plan mo, pati nga sa isusuot mo minsan alam mo, totoo to, no, pag sa Sunday, pag hindi manage yung mind mo, hindi mo na manage yung mind mo ng isusuot mo, stress ka na. Kaya talagang mainam na sa gabi pa lang, i-ready na natin yung ating spirito, ating kaluluwa, dahil yung ating body kasi talagang pagka ginawa mo to ng kinabukasan pa talagang mismanage na talaga. Magkakram ka na. Oo, thank you, Lord. Ko lang, thank you, Lord. Opo. Ay, oo nga po, no, kasi pareho yung pinagdaanan as mom. Mahirap, as a mom. parang, ang hirap po na nanay ka, may responsibility ka sa mga anak mo, pero may bigger responsibility ka Tapos sa may church. bigla pa diyang biglang iiyak. Alam mo yung mga ganong meron mga... pang ganyan. Diba? May mag-aaway. Talagang magiging kailangan maging firm ka lang na talagang controlled, kalmado pa rin, Thank you, Lord. Opo, ayun. Marami pa tayong kakausapin. Sige, Opo. sige. Si Jackie. Sister Jackie. Siya ay, ilan naman ang anak mo, Sister Jackie? 4 po ang anak ko. 2 4 na lalaki. po? Hindi, 4 po. Opo. 2 lalaki, 2 babae. Thank you, Lord. Yung 2 may asawa na, yung 2 wala pa. Okay, thank you, Lord po. Ako naman po, simula naman po ako nung nagkaroon ng diferensya yung mata ko. Doon po nag-umpisa yung struggle. Pero sa totoo lang,
simula naman po nung naging part ako ng praise and worship, naging kasali ako sa pagpapakanta, parati po ako maaga, maayos, okay naman po, thank you Lord naman po. Naging struggle lang po simula nung nagkaroon nga na po ng diferensya yung mata ko. Tuwing magpapakanta, natatakot ako lumakad, baka, kaya sabi ko, Sister Rina, pahawak nga po, thank you Lord. Kaya binansagan ako ni Sister Marichu na, ang prinsesa ng worship, ang prinsesa ng choir, ginagano niya ako, kaya, alam ko naman po na kaya nga pagdating na at saka po isa pa po sa mga naging struggle sa akin na kapag may bagong awitin, kailangan kabisaduhin 'yon. Paki-memorize to, sasabihin ng aming leader na si Sister Rina, paki-memorize, may bago tayong awitin. Hindi ko na po siya mabasa ng mabilis. Di ba? Malaking struggle na po 'yon. Kaya ang ginagawa ko na lang paulit-ulit ko siyang pinapatugtog. Paulit-ulit ko na siyang pinapatugtog para ma-register siya sa utak ko, makabisado ko. Kasi ang hirap po magpakanta na hindi mo kabisado yung kakantayin all lyrics po natin. Kaya marami pa po, nung nag-concert po kami sa Greenland, yun nga po, may hagdanan. Sabi ko kay Sister Marichu, hindi na lang ako mag-join kasi natatakot ako. Hindi, huwag ka matakot, hawakan kita. Ganyan. Tapos sabi ko, pero naiisip mo yun, di ba, pag nagsasayaw ka, natatakot ka, baka mahulog ka, pero isa lang ang pumasok sa isip ko. Di ba sabi ng Panginoon sa Isaiah, huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Kaya alam ko naman na ibabalik ng Panginoon yung dahil isa ako sa mga awit, Lord, inilagay mo ko diyan, kaya Lord, wag mo akong pababayaan. Alam ko naman na ang pag-asa natin lahat na kay Lord. Hindi niya sisirain yung pagiging isang leader mo doon sa harapan upang maano mo yung mga tao, makarating tayo sa langit. Kaya thank you Lord po. Amen. Amen po. So mahirap po talaga na mag-worship kapag yung iniisip mo yung mga limitations mo, no, yung physical limitations mo na kapag ka meron kang sakit, pag meron kang nararamdaman, kapag ka mahina yung mata mo. So ayun nga po, parang nakakatakot naman nga po talaga, baka mahulog sa hagdan. So thank you Lord kasi na-overcome naman po. Amen. May mga kasama na tumutulong. Thank you Lord. Sister Rina. Sa akin naman po, it's more on the mind kasi pagka magwo-worship na pag Sunday, kumisan kasi yung mind ko or madalas, yung mind, yung sinasabi nga natin na cluttered yung mind. Sa akin naman po kasi siguro dahil sa ang dami kong iniisip, muna sa trabaho ko, iban po kasi yung trabaho ko wala na ako sa corporate. You are a baker? Opo. Baker siya. Siya ng mga tinapay. Yun po pinagkaloob ni Lord na hanap buhay sa amin. Naka-hands-on po ako doon at hindi lang ho kamay, talagang physical talaga po ay buong buo ibinibigay ko doon. Kaya yung trabaho ko is nakaka-drain physically, at the same time po, pagdating naman po sa pagmamanage ng business, syempre ang dami mong iisipin. At araw-araw, ang dami talagang na dapat mong ihanda at ang dami mong dapat asikasuhin. Ngayon, pagdating naman po dito sa church, napakarami ko din pong responsibilities as head naman po ng worship team. Siyempre po, una po ang obligation namin na makapag-practice kami dahil hindi po kami pwedeng kumanta hanggat hindi po kami nagpa-practice. So we have to see to it na very limited po yung time namin, makapag-practice kami. Aside pa po from the worship team, meron pa pong choir na pa-practice na majority po ay mga senior. So medyo alalay din po pagdating sa oras, at hindi rin po pwede yung mabilisan. At meron pa po, aside from the ladies choir, meron pa pong the Lord's Army. Oo, tama. So, actually, hindi naman po siya inassign po sa akin. Pero I took it upon myself na obligasyon ko din po yon na to see to it na
awit, makaawit po kaming lahat, na pag umawit kami ay makarating kami sa trono ng langit at mabigay namin kay Lord ang pinakamataas na papuri. Kasi ang aming pong participation doon is Song Before the Word. So, napakahalaga po na maging panimula, parang introduction sa pagbibigay po ng banal na salita ng ating Panginoon. Kaya, although hindi man po siya talagang assigned sa akin, pero para po sa akin, kailangan ko pong gawin yon. So, pagka po ganyan na nangyayari, lalo na pag medyo kulang na talaga sa oras, parang hirap ako na ayusin ba, isalansan yung mind ko na ito ang gagawin ko, ganito. Tapos minsan matatapat pa na bagong kanta. Kaya nandun yung mag-isip ka na, Lord, pamemorize mo po sa akin. Kasi kahit po kami ay merong yung PowerPoint na nakikita, dahil po malabo yung mata ko, hindi po ako nagre-rely doon. At sabi ko nga kay Lord, kung aawit ako, gusto ko umawit ako from the heart. Kaya po, minememorize ko po yung kanta. Pero kung minsan nga po, kung madami yung laman ng isip, kung minsan nakakalimutan ko po. At I'll be honest, kung minsan nga po, hindi po ako makapasok. At kung minsan po, nawawala din po ako sa tono. Kasi sabi ko kay Lord, hindi naman po talaga ako singer. Ako po ay isang worshiper. Kaya po, kung ano yung aking kakulangan, alam ko, Lord, ikaw ang magpupuno. At lagi niya akong ibinabalik dun sa salita ng ating Panginoon na, syempre pagka ganun may struggle, parang in essence, nagkakasalan ako kay Lord Kasi yung nauunahan ako ng worry, nauunahan ako ng fear, na magagawa ko ba to? Makakanta ko ba to? Mamememorize ko ba to? Pero pinangahawakan ko yung salita ng Panginoon sa 1 John 1:8 and 9. Sinasabi po doon na if we confess our sins, He will cleanse us. He is faithful and just to forgive us. He will cleanse us from our sins. Kaya salamat sa Panginoon dahil pag ganoon, nagpe-pray na ako bago sumalang, alam niyo, immediately nararamdaman ko yung Holy Spirit na siyang nag-empower sa akin. Kaya bago ako tumayo doon sa stage, alam ko na that the Lord is in control. Ano man ang mangyayari, alam ko, Lord, na magaganap ito ayon sa iyong kalooban. So, for your glory, gamitin mo po kaming lahat. In spite of our shortcomings, our weaknesses, alam ko, Lord, na maluluwalhati ka because we are offering ourselves to you. Kaya, salamat sa Diyos. Amen po. So, totoo talaga na yung mind natin, yan yung battlefield So, nandyan yung parang naglalaban yung fear at saka yung faith mo. Tapos, andyan yung time na parang hindi mo ma-focus dahil sa ang dami mong kinoconsider. Kailangan may ganito. Tapos, ang hirap mag-focus and parang yun yung nagiging struggle talaga natin bago tayo makarating dun sa place na imimit natin si Lord. Ayun. Pero, ayun po, dahil dyan, muna po tayo? Hingi naman po ako ng song dahil mga worship leaders tong kasama natin. Sino po bang mauna nating kakanta? Sister Rina. Sister Magaling. Rina. Thank you, Ayun Lord. po. Sister Rina. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servant, see your mighty deeds. Let all the descendants see your glorious rise. Oh Lord, you have always been my home before you created the earth or made a home
eternally God and will be God, our God forever. Ganda nung awit, ano? Opo. You will be our eternally God, our God forever. Talagang, Opo. amen, Ayun nga po, no? hallelujah. Yun po yung yun nga po yung definition ng truth eh. Yes. Hindi po siya nagbabago. Yes, So, yes, yun po, amen, God amen. is Thank you, truth. Lord. Ayan po. And, siguro po bago po tayo mas lumalim pa yung ating discussion, i-celebrate naman po muna natin yung mga kapatid natin na meron pong birthday Yes. ngayon. Ayan po. Okay. June 8, 2024. So, happy birthday po sa mga kapatid natin, Sister Julie Chan. Happy birthday. Ayan. Happy birthday, Sister birthday. Vicky Reboledo. Ayan. And meron din po mga nagdiriwang ng anniversary. Sila, Brother Greg. From East din. From East. Yeah, siguro wala. Happy anniversary, Brother Greg and Sister Zendy Galicia. Yes. Also po, kaila Brother June and Sister Lorelai de De Guzman. Guzman. Happy anniversary. Happy anniversary Brother po. Angelo and Sister Kring Palma. Happy Ayan. Happy anniversary. birthday and happy Happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day. Lord, our
the deepest zone. Your glory is higher than heaven. Your glory is higher than heaven. Amen. Ako, napakaganda Thank nung you, Lord. awitin. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So yung pong mga nag-perform na yon, sila yung ating mga gumagamit ng instrument. So si Yes, Seiya sa oo. drums, and ngayon nga po nag-beatbox siya, si Brother Daniel nag-keyboard, and si Yes, Tonton. oo. Ayan. So sila yung talagang youth ng CSM band. So ayun, alam ko yung mga youth kasi, ang daming challenges natin, kasali ako. Ang dami nating challenges, lalo na napakadali ng access natin sa internet, sa social media. And ayun nga yung topic natin is feeding our mind with the truth, di ba? Ano ba kayo ba? Paano nyo nagagawa na i-feed yung mind nyo with the word of God, na yung truth of God? Despite of yung challenges na napakadali nating makakuha ng deceits and lies dun sa internet. Unahin ko yung mga kuya. Si Kuya Ton muna. Ayan. Hello po. Sa akin, naging process ko since nung... Kailan ba? Hindi ko kasi... Ever since kasi naging naging aware ako sa internet. So yun talaga yung nagiging outlet ko most of the time pag ako lang or wala ako sa gawain. So syempre, magkakaroon ka talaga ng access to anything, kahit anong gusto mo kasi internet yan eh. It's free. Ngayon, finifeed ko yung mind ko yung mga pina-follow ko. Importante yon kasi nasa social media network tayo. Kung sino yung fina-follow mo, it reflects kung ano yung gusto mong i-feed sa sarili mo. Gusto mong i-follow yung music. So, ibig sabihin, in tune ka or interested ka sa music. Oo, tama. Kung ano yung fina-follow mo, it reflects eh. Kayo na ang magsabi kung paano, hindi kayo, yung kasama nyo, ang magsasabi, sino at ano ang fina-follow nyo. Kasi in whatever circumstances, pag nagkaroon ng struggle, kung ano yung pinakamabigat na mangyari sa'yo, ang unang lumabas, yun ang fina-follow mo. Madapa ka, ano sasabihin mo? Yun na yun. Hindi kasi siya, hindi siya mahirap gawin. In a sense na kung sino yung, ang dali kasi, mag-follow ka, di ba, may mga personalized ads ngayon. Kung sino yung lagi mong fina-follow, pati yung ads, kung nagde-TikTok kayo, sa IG, pati sa Google, lahat yun, connected. Pati nga sa pati sa Shopee, Lazada, lahat yun. Connected talaga sila. Kaya kung ano yung laging nakikita mong ads or reels, yun. Kaya ako, ang fina-follow ko, kung ano yung interest ko. Ang interest ko, music, kasi ever since i-add ko na rin yung about worship. Kasi ako, ever since na narinig ko yung lesson about excellence, doon na ako nag-start na hindi ako, ayoko nung, okay na yan. Yes. Ever since hindi ako, minsan napag-uusapan namin na, hindi, kailangan mag-improve tayo. In a small way, kailangan may improvement. Hindi pwedeng, kaya yun, naging everyday, checklist ko na, okay, kailangan, at some point, may maaral ako about music. At the same time, hindi dapat mawala sa reels ko yung mga small snippets lesson about Word of God. Totoo siya. Meron akong Bible app. Di ba may Bible na YouVersion? Merong devotion doon. May notification yun. And hindi ka makakamiss kasi makulit yun eh.
Makulit ang notification. Once na ma-miss mo yun, may email pa. May email pa yon na na-miss mo to, ganito na, ito na yung strikes mo. Ayun, I feed my mind kung, yun, yung newsfeed ko. Amen. Binibig ko siya. May principle kasi ang Diyos dyan sa Galatians, yung what you sow, you reap. So kung ano yung itinanim mo sa mind mo, ito rin yung magmamanifest sa salita mo, sa action mo. Kaya talagang mapakahalaga nung yung finifeed natin sa ating mind. Napakaganda Opo. rin nung nangyari kay Brother Tonto, na yun na nga, pinipili niya talaga yung kanyang... Opo, dapat po ka talaga, may discernment. Yes, oo. Hindi lahat ng uso ipa-follow mo. Yes, Makikiuso ka. Hindi tayo, wala tayo sa ganon. Hindi ganon yung standard Yes, natin. Ayun nga po. And kapag ka minsan, 'di ba, sa social media may papasok at may papasok diyan na isa na parang worldly. So parang pagkakita mo agad doon, ignore, hide, 'di ba? Para wala nang chance yung kaaway na makapasok sa atin. Yes, oo, Ayun, amen. Si Brother Daniel. Ako naman po, pinifeed ko yung mind ko kasi internet yung parang nagiging, sa mga kabataan yun yung nagiging distraction din ko minsan eh. Pero pwede mo siyang gamitin as katulad nga ng sharing ni Brother Ton na pwede mo siyang gamiting advantage kasi maraming nagbibigay doon ng mga tutorials, mga ganyan. So, kuminsan, parang kasi sa amin sa as band, may frustration eh. May talaga, yun yung isang nagiging struggle namin na bakit itong na to, kaya nila yung ganun. Bakit kami parang, ang tagal na namin sa ministry, parang, Parang hirap. oo, parang, paano kaya yon? So, magsisig ka ngayon sa internet, titignan mo kung paano nila ginagawa, o kung paano nila, paano yung ginagawa nila sa pag Sunday. So, umaga pa lang, meron ako napanood, umaga pa lang, talagang sila yung nauuna doon sa church. So, to answer po doon sa question, kung paano na-feed yung mind namin pagdating nga po dito sa worship, darating po talaga yung parang sa band, hindi kayo... Kasi ang nakikita na lang po ng tao yung finished product Okay, eh. oo. Pero ang totoong po talaga yung preparation. Doon po talaga umaatake ng double time si kaaway. Kung minsan, magsisimula na yung service, nagtalo pa kayo. Parang, hindi, mali yung... so, ka na kagad? Parang, talo ka na kagad. So, paano mo aanuhin yun ngayon? Kung, na parang, paano kaya to? So, pray ka ngayon. Lord, linisin niyo po yung kalooban ko para makaabot yung gagawin namin ngayong araw. So, ayun, gamitin nating advantage or yung internet sa ating mga kabataan kasi maraming nagbibigay ng advice sa patungkol din sa worship at sa ministry. So, ayun. Amen. So parang gagamitin mo yung internet to improve your craft, yung gift sa'yo ni Lord. So yung commitment mo na as worshiper of God, dapat nag-i-improve ka. Ayun, thank you Lord. At dahil si Brother Daniel ang last na sumagot, pwede po ba nating hingiin ang song ni mami niya, si Sister? Pwede. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko.
ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, praise the Lord. Ano? Amen. Napakaganda po nung awit, no? So, saktong-sakto po talaga. Oo. Na Diba? dapat, Yung sa kanta niya, sabi doon, laman ng isip Yes po. ko'y laging ikaw, Panginoon. Diba? Kaya Amen. malaking bagay talaga na maging laman ng isip natin palagi si Lord. opo. Diba? Kasi po pag puno na yan, wala na Yes. may pasok ang kaaway Oo, dyan eh. tama Kaya ka. dapat unahin talaga po natin Yes, si amen, Lord. amen. Thank Ayan, you, si Lord. Ate Seya kaya. Ate Seya, how do you feed your mind? Mike? Mike pa na lang. Ako naman po, finifeed ko po yung mind ko by the God's Word po. Kasi po kung wala po yung God's Word wala po yung Yes. God's Word, parang yung mind po natin, hindi po nakakapag-focus sa lahat ng bagay. Ang dami pong iniisip, ang dami pong struggles, and Meron ka na bang mga iniisip? Ayan. Meron din, ano? Pwede sa pag-aaral, ano, as a- malamang. As ano po ba? As a worship. Oo. Yung sa banda po siguro, ang dami pong iniisip. Kasi po, Ah. kagaya po ng sinabi po nila na yung practice po namin is Sunday lang. Tas super saglit po. Lalo na po pag may mga bago pong kanta, nakakantahin po is naninibago po sa drums po, lalo na po sa akin. And by the word of God po, natutulungan po ako ni Lord at andun po yung guidance niya para sa akin. Amen. Meron lang akong idadagdagan, no? Alam mo talagang totoo yun. Yung part ng hindi lang mga nagpapakanta, pati sa mga banda, talagang hindi lang basta tumugtog. Kailangan talaga, sabi nga sa Psalm 33, dapat play skillfully. So talaga nga aralin mo. Kaya hindi ganun kadali, pero very benefitable talaga pagka ikaw ay worshiper ka ni Lord. Kasi alam mo yung being in the presence of the Lord na lagi kang giga-guide ka ni Lord, yun ang isang reward, lalo na pag ikaw ay worshiper. Ano? Thank you, Lord. May Amen. add lang ako ng konti. Yes po. Kaya kung makikita niyo po sa aming mga sharing, hindi po kami perfect. Marami din po kami yung pagkukulang at dumadaan din kami sa mga sa amin, mumunting trials namin para mabuo namin yung kanta at the same time, ma-lead namin yung mga tao to worship God at makaabot tayo sa throne of grace. Kaya po, sa atin pong lahat, ihilingin ko po sa inyo, lagi niyo po kaming ipagpe-pray. Hindi lang po kami, lahat po ng umaawit at tumatayo, ginagamit ni Lord kapag tayo po ay, each time that we have a service, malaking bagay po at tulong ang mga panalangin niyo po para po maging maayos ang lahat. Hindi lang po yung aming pag-awit, pati yung aming pagtugtog at ganun din po yung mga sound system o yung technical na tinatawag. Alam ko, didinggin ni Lord ang mga panalangin natin at sa pamamagitan ng ating sama-samang pananalangin, magiging maganda po ang ating service sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ayan. So, siguro po pwede isa pa ulit song, no? Galing naman sa mami ni Seya. Yes, Ayan. amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking
puso ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ng aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Hallelujah. Amen. Thank you, Sarap Lord. kumanta, Sister Heidi, ano? Apa. Sister Heidi. Hindi po. Hallelujah. Ano po, the spotlight sa inyo lang po yun. Ayun po, no, yung isang way din po para ma-feed yung mind natin is to constantly remind ourselves yung greatness, yung mga ginawa ni Lord, yung parang pupunuin mo ng gratefulness yung puso mo. Di ba meron nga pong iba na nililist down nila yung blessing nila for the day. Na parang kailangan, kumbaga meron ka kasing appreciation dun sa mga na-receive mo na blessing kay Lord. And hindi mo titingnan kung ano yung negative. Kung may nangyari man na negative sa paningin ng mga tao, tayo as Christians, ang titingnan natin is kung ano yung blessing out of dun sa nangyari na, dun sa situation na yun. Ayun po. Kayo po ba, Sister Sally? Yung pong sa lesson natin, Ay, ano pa oo. po bang ano natin? Alam mo, nakaka-bless talaga itong pag-aaral natin. Kasi when we worship God, we are entering into a rest. Alam niyo ba na pagka sumasamba tayo kay Lord, we are resting. Kasi, Amen. di ba, no, pagka, subukan niyo ngayon, sa ating pagkanta, parang ikaw mismo, yung puso mo ngumingiti. Di ba, no, pagka tayo sumasamba kay Lord, Opo. di ba, no, minsan nga, kahit hindi ikaw yung kumakanta, pero daman-dama mo sa iyong puso na talagang, there's such a peace, a calm spirit, di ba, sa ating pagkanta. Tapos, yung pag-aaralan, yung lesson kasi na binigay sa atin ng Panginoon, ito sa Feeding Your Mind with God's Truth. By William Temple yung ating kinukunan, di ba? Pero meron lang akong natutunan dito na napakahalaga. Pag sinabi natin kasing to feed, to give. Bawa, yung pakainin mo, di ba? Lagyan mo. So, pagka magpapakain ka or maglalagay ka ng, if you will feed yourself, lalagyan mo na syempre mga healthy na, yung mga bagay na nakakatulong, beneficiary sa'yo. So, pagka naglagay tayo ng mga bagay na hindi nakakabuti sa ating katawan, anong mangyayari sa ating Magkakasakit, maghihina. magkakasakit, di ba? Kasi kaya nga, pero this time, Sister Heidi, mga kapatid ko, ang i-feed natin is the mind. So, pwede palang i-feed natin yung mind natin. At alam nyo, mga sinagot nyo yung mga sagutin dito. So, number 1 na nakita ko, feed your mind. Yun na yung kanina, yung pag-aaralan natin na with God's truth. Kasi alam nating lahat na ang salita ng Diyos is truth, di ba? At saka, the Word of God is sanctified, ano? It is malinis, flawless ang salita ng Diyos. Kaya, pagka pinid natin ang ating mind with God's truth, imagine niyo na lang mga kapatid, na talagang
makakasamba ka kay Lord, 'di ba? Kaya nga Galatians 5:22, yung bunga ng Espiritu Santo, 'di ba? Nandiyan na yung peace, joy, love, humility, 'di ba? Nandiyan. So, pagka yun ang pinakain o pinuno mo sa ating mga isipan, 'di ba? Such joy na talagang mapapasamba ka talaga, makakaawit ka. Kaya parang yung mga struggles na sinasabi natin kanina, dahil alam natin na yun yung calling eh. Every one of us has a part in the ministry. So meron dyan as a preacher, meron dyan evangelist, meron dyan na nasa nagkukuk. So napakarami nating trabaho sa body of Christ. Pero tayo naman, ang trabaho natin sa body of Christ is to lead people into worship. Kaya tayo nag-aaral. Kaya number one, know your calling ha. Alam natin na yun ang calling natin. So talagang ilagay na natin sa isip natin na tayo ay kailangan mag-aral talaga. Aralin natin yung song na binigay sa atin. Talagang hindi lang, alam niyo napakahalaga nito yung pag-memorize. Kasi paano ka, alam niyo sa totoo lang, kanina po umawit kaming lahat. Wala po, minsan po meron kaming, ano man tawag doon? Guide na mga kanta. This time po, wala po talaga because they sing from their heart and with their mind. Isipin nyo, binabasa ng isipan nila, sa isip sila nagbabasa ng word na kinakanta nila because all of our songs are lahat po scriptural na meron po talaga itong scripture na itong mga inaawit po natin. So number one is to feed your mind with God's truth kasi because the word of God is the truth. Wala nang ibang katotohanan. Di ba? Sabi nga, I am the way, the truth, and the life. So second, ito binanggit to, may nagbanggit ito kanina eh. Free your mind with the distraction. Kasi di ba, minsan nga, yun na nga, lalo na yung mga nanay, di ba, ang dami nating mga iniisip na gagawin. Ito, dapat ito, number 1, number 2, number 3. Pero yun na nga, paano bang gagawin mo? So, syempre talagang matututunan natin palagi na kailangan i-free mo eh. Kailangan matuon ka dun sa, ma-focus ka dun sa iyong gagawin. Ano ba yung gagawin mo muna talaga? Ano ba yung mas mahalaga sa gagawin mo? Ito ba munang ano? Pero syempre, hindi natin pababayaan ang pamilya. Gagawin pa rin natin, uunahin natin ang ating pamilya. Pero wag nating kakaligtaan yung trabaho natin o yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Because that is sabi nga, it is the highest calling. It is also the hardest. Na mahirap din talaga. Pero tandaan natin, God is working on me to do His will sa Philippians 2:13. Ang Diyos pa rin na magbibigay sa atin ng pagnanasa para magawa natin yun. Hindi pa rin tayo. Wala tayong kakayanan. At yung pangatlo, focus. So 3F lang to mga kapatid. Una, feed your mind with God's truth. Pangalawa, free your mind with distraction. Kasi ang hirap talaga. Lalo kumakanta ka pero iniisip mo yung nakasakit ng damdamin mo, yung taong may ginawa sa yung hindi mali. So talagang preparation pa rin na talagang bago ka pumunta sa pinagagawa ni Lord, magpatawad, palinis, repentance. Napakahalaga nito mga kapatid. At yung pangatlo, focus your mind, yung binanggit niya, Word of God daw, na napakahalaga na talagang everyday, alam nyo, kailangan talaga merong Word of God, lalo na ang mga worshipers. Pero ito lang hindi lang po kami mga nagpapakanta ang worshipers, but we are all called. Tayo, lahat ng mananampalataya ni Kristo are called to be a worshiper. Kasi ang pag-worship ay hindi lang po ito pag nagpapakanta po, pag kumakanta, kundi everyday. It must not be a lifestyle. Ayokong gamiting, sabi nila kasi, worship is a lifestyle. But it must be our life. Ang pagsamba kay Lord. Kasi di ba na talagang araw-araw pag-gising mo, sasamba ka na kay Lord. Sabi mo na, salamat po Panginoon, gising pa ako, pinasasalamatan kita, sinasamba. Tapos hanggang sa sunod-sunod na yung mga gagawin mo, kailangan may pagsamba. Yung binabanggit ni Brother Tonton kanina na with excellency, yes. Hindi po pwede na kay Lord ay lang yung parang, pwede na yan. Lukewarm. Yes, so yun, binanggit mo yan sa Revelation yan. Kailangan, we will always give the best. Give the best to God. At tandaan natin, hindi naman tayo, anuhin ni Lord, ito gawin mo to, hindi. Kasi alam ng Diyos,
yung kakayanan natin. Kakayanan natin. So, kung yan lang ang kaya mo sa pagkanta, hindi mo kaya yung pinakamataas na nota, then do it. Then sing for the Lord. Do it for the glory of God. At iwas-iwasan din natin yung cluttered. Narinig ko kasi sa sharing nila, yung minsan, di ba, kaya nga po sinabing cluttered. Ano ba ibig sabihin nun? Punong-puno, kalat-kalat na. Yun, mga kapatid. Minsan yung mind natin, naka-cluttered na. So, anong gagawin? Decluttered. So, ano bang ibig sabihin nun? Talagang, minsan there are times na may ito-throw ka talaga. Alam mo yung, di ba, sa mga damit na lang di ba, sa mga damit natin, marami kang itatapon o tatanggalin para hindi siya maklattered. Yung kailangan mo lang gawin o kailangan mo lang, yun lang talaga ang iiwanan mo at ipanatili mo. At ano ito? Yung relasyon natin sa Diyos. Na panatilihin natin laging alive, lagi tayong naka-online. Ito, online. Lagi tayong online kay Lord. Minsan, sobra tayong pag-online natin sa sa mga Social media. social media. Pero pwede bang kay Lord tayo laging naka-online Amen sa po. pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. God bless. Amen po. So, kailangan nga po talaga organized, no? Yes, And then yung oo. mga what is beneficial, yun yung Yes. ikikip mo. Yes, Thank amen, you, Lord. Ayun po, yung po bang natin, mga kasama natin, meron pa po ba kayong gustong i-share or mga few words po? Kumbaga, parting words Oo, po. tama. Wala na po ba? Sorry na yun. Siguro advice po. Sa mga sa mga kabataan na alam ko maraming tinatawag si Lord Yes. na sa bata pa lang kagaya ni Sister Sea o may mas maliit pa na tinatawag ni Lord na para maglingkod sa ating Panginoon. Lagi lang po nating tatandaan na ang tumawag sa atin ay Diyos. At ang ating pong lakas, ang ating skills, ang ating talents, lahat po yan ay galing kay Lord. Kaya we get to worship God kung maibibigay din po natin, gagamitin natin ang lahat ng ito para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya alam ko nga marami talagang mga pinagkakaabalahan ng mga kabataan ngayon. Ang dami nilang mga activities din kung tutuusin sa school at kung saan man. Pero wag nating kakalimutan kung ano yung pinakamahalaga. Ang paglilingkod sa ating Panginoon. Mananatili tayo sa ating Panginoon sapagkat temporary lang ang lahat ng yan. We are not of this world. Kaya wag nating kalimutan, maglingkod tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga ipinagkaloob niya sa atin ng mga gifts. Yun lang po. Thank you, Lord. May babasahin lang ako mga kapatid. Ito sa Philippians 4:8. Ang sabi dito, "And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable." So, yun mga kapatid. So, fix. Pag sinabing fix, ituon natin. Tsaka parang bang yung ipinako na, di ba? Parang nakapako na talagang ito ang dapat na laman ng ating kaisipan. Napakaganda ng salita ng Diyos talaga if we just obey. Thank you, Lord po. Ayan. So, okay na po ba tayo? So, thank siguro you, po, closing prayer and then yung ating song na. Sige. Sige po. Sister Sally? Sige. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father, our God, our Savior, our Redeemer, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na ngayon at magpakailanman, mananatili ang pagiging Diyos mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na ibinigay niyo po sa amin lahat ngayon na we enjoy our life, Lord, with you. Kasi talaga nakita namin na iba ang buhay ng taong may ugnayan sa iyo, Panginoon. So, Father, naway ang pagsamba namin ay hindi lamang matapos paglinggo, but this worship must be done every day in our life. Kaya, Lord, salamat po muli
sa pagtuturo mo sa amin, sapagkat tunay na ang salita mo, ito ang aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran ko at sa mga nakapakinig po ngayong hapong ito, ngayong gabi man o anumang oras ngayon sa kanila. Salamat po sapagkat alam namin na ang salita mo, ito ang aming patnubay sa aming buhay. So Lord, again, salamat po sapagkat we can enter into God's rest, which is worship. So Father, salamat din po for feeding our minds with your truth. Mga salita mo na araw-araw, Lord, meron kang salitang ibinibigay sa amin. Kaya po kami nakakasamba sa iyo. And again, Lord, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, bless all of us, O Lord. Bless niyo po ang maabat pamilya na naririto at sa mga nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, pagpalain niyo po silang lahat. Lahat pong ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kanta tayo. Okay po, yung pong nasa kanilang mga tahanan, pwede po kayo sumabay, awit ng pagsamba sa ating Panginoon. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. I will give you thanks, O Lord, and worship you as long as I live. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. God bless you. God bless po. Thank you, Lord po. Worship us. 2 Timothy 2